Sa puntong ito, mga kapanayan naman natin si Senador Coco Pimentel, Chair ng Senate Blue Ribbon Subcommittee na siyang namumuno sa investigasyon sa mga maanumalya umanong proyekto sa Makati City na sangkot ang pamilya Binay. Magandang umaga po, Senador Pimentel. Magandang umaga, Howie, at sa lahat po ng nanonood at nakikinig po sa atin. Mukhang pinipersonal na kayo ni Vice President Binay dahil sa kanyang liham sa inyo, sinabi niya na magpakalalaki daw kayo. Ano bang reaction niyo rito at ano naman ang sagot niyo sa kanya? Well, anyway, isang beses lang naman po na namersonal po si Vice President Binay doon nga po sa liham niya. At nasagot ko na rin po yun at sabi ko na yung kung hinahamon niya ako na formal kung hingiin sa COA na i-audit yung mga agency sa ilalim ng HUDCC kung saan siya ay dating chairman, nagawa ko na po yun. Sinabi ko sa kanya, nagawa ko na po. Kasi parang pinapalabas na nagbabluff lang kayo, no? Yung ba yung perception niyo doon sa, your interpretation niyo doon sa kanyang komento na yun? Ang sabi niya, baka nagbabluff ka lang. Sabi ko, so nung ginawa ko na po yung formal ko na hiling sa COA na mag-audit, sinabi ko sa kanya na okay na po, tapos na po. So, ang bola ay nasa kamay na po ng Commission on Audit. So, medyo may pinagsamahan ng dalawang pamilya ninyo, no? Yung ama ninyo, alam natin na dating secretary or minister dati, ano? Sa Minister of Local Government sa ilalim ni President Cory Aquino at siya yung nag-appoint ng mga OIC, ano? Kasama doon si dating human rights lawyer Jojo Binay, naging Makati OIC nga. At kayo mismo, sinuportahan niyo si VP Binay noong 2010 elections. Pero ngayon, of course, iba na yung mga kulay natin. Ano ang mga dahilan para bawiin ninyo ang suporta sa kanya ngayon? Well, naghiwalay po kami noong 2012 kasi nga bumuo sila ng ticket sa senatorial na pinipilit nilang kasama ako at si Mig Zubiri. Nung panahon na yon, siyempre mainit pa yung issue nung dayaan noong 2007 kasi napanalo ko yung protesta ko August 2011 lamang after 4 years of struggle. So, ganun po yung nangyari doon na pagkatapos ng eleksyon ng 2013, umalis at iniwan niya kami sa party namin sa PDP Laban. So wala na po kaming talagang ugnayan pagdating po sa politika. Okay, nakalabas na raw ng bansa ang dalawang key aides ni Binay, no? Ni Vice President Binay. Ano naman ang magiging epekto nito sa inyong investigasyon? Una sa lahat, wala po akong information na nagkukupirma doon sa sinabi ni Senator Trillanes. So we better ask Senator Trillanes kung ano yung source ng information niya. Ngayon, magkakaroon po kami ng Blue Ribbon Subcommittee hearings sa July 7. Mabuti siguro ipatawag na rin natin ang Bureau of Immigration and Deportation para magbigay po sila ng report sa subcommittee kung sa records nila ay nakalabas ba ng bansa si Ebeng Baloloy at saka si Jerry Limlingan. Para official report. So, pero gaano kahalaga ba ang magiging testimonya sana nitong dalawang supposed key aides ni Vice President Binay, si Jerry Limlingan at Ebeng Baloloy? Na hanggang ngayon, hindi pa sumisipot dyan sa hearings. Pwede naman po kaming makabuo ng report kahit hindi na po sila maaresto at mag-testify. Pero siyempre, mabuti sana kung marinig natin yung kanilang version kasi ilang ulit din naman nabanggit yung pangalan nila at dinadamay o sinasali sila sa mabigat na krimen kasi kasama daw sila sa conspiracy sa isang krimen, umaabot na sa plunder yung akusasyon. So, importante rin sana na mahuli sila, madala sa Senado para marinig po yung kanilang kwento, yung kanilang version. Pero kahit dahil hindi po mangyari ito,
ako'y naniniwala that the subcommittee can come up with a final report. Wala na lang dun sa report yung testimony nila kasi nga sila po ay hindi kusang loob na pumupunta sa ating Blue Ribbon Subcommittee hearing. So it is their loss actually. Okay. Maraming salamat po, Senador Coco Pimentel, Chairman ng Senate Blue Ribbon Subcommittee. Salamat din po.